sa kanyang panahon. Patungo sa isang buhay na may kapayapaan ang pagpili sa pagtahak sa tuwid na landas ng pamumuhay. Dahil ang mga gagawa ng isang taong matapat, mananatili kailanman. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Carlos sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay, gutom na po ako. Gusto ko na kumain. Sakit-sakit na ng tiyan ko. Eh, ang sabi kasi ng tatay mo, hintayin natin siya dito. Tapos, saka tayo kakain pagbalik niya. Saan po nagpunta si Itay? Maghahanap daw muna siya na matitirhan natin. Kaya nga hindi tayo po pwedeng umalis dito para kumain. Baka kasi yung oras ng pagbalik niya rito. Hindi niya tayo madatnan. Maghahanap na naman siya kung saan-saan. Lagay pala, bagong salta kayo dito sa Maynila ng pamilya mo, pare. Oo, pare. Alam mo na, maghanap kami ng swerte rito sa Maynila. Ang totoo, naghanap na kami ng matutuluyan. Uy, sakto pala nagkakilala tayo rito sa Binida. May alam kasi kung paupahan eh. Ha? 2,000 lang. Tara, nawa ka sa akin. Naku, paano ba yan? Saktong 2,500 lang ang pera ko eh. Baka naman pwedeng 2,000 na lang. Pangkain pa kasi namin mag-anak yung 500 matitira eh. Sige. Pakikausapan na lang natin yung may-ari. Ha? Bait naman yun eh. Naku, salamat. Salamat sa kabutihan mo, pare. Aba, sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Kami ho ang umuupa rito. Paano kayo uupa rito? Ako ang tunay na may-ari ng kwartong to. Kaya kung ayaw niyo, ipabarangay ko kayo. Hala, sige na. Alis! Pero kababayad lang ho ng mister ko sa upa sa isang lalaki. Kausap po niya kanina lang sa Avenida. Wala akong pakialam kung kanino po ang Pilato pa nagbayad yung asawa mo. Ngayon, kung ayaw mo, kalad ka rin kung kayo mag-inapalabas at mamahay ko. Layas! Bilis! Nay, akala ko po dito na tayo titira. Hindi ko rin maintindihan ang nangyayari, anak. Siguro, hintayin na lang natin dumating ang tatay mo sa labas. Napapagod na ako. Kanina pa po tayo palaboy-laboy. Wala nang dumating tayo dito sa Maynila. Hoy, sandali. Ako. Bagong saltang lisang ako kanina sa Binida. Namukan ako ah. Balik ka. Kala mo matatakasan mo ko ah. Pinalayas ka mag-ina ko sa paupahang itinuro mo. Kaya ibalik mo 2,000 ko. Teka. Kalma ka lang, okay? Pasensya na. Pero, mapagatian na namin ang mga kasabot ko yung pera mo eh. Pero pare, nabanggit mo kanina, naghahanap ka rin ng trabaho, di ba? Oo. Pwes, tanggap ka na. May trabaho ka na. Ha? Anong trabaho ang tinutukoy mo? Babaeng may anak. Ikaw? Oo. Yung nagpaalis sa inyo sa binayaran yung kwarto kay Aldo. Hoy, pasensya na ha. Kanya-kanya kami na racket dito eh. Pero dahil nakokonsensya ako sa ginawa ko sa inyong mag-ina. Bibigyan ko kayo ng permanenteng titirhan. Teka, wala kaming pera. Kaya wala kaming ibabayad sa sinasabi mong matitirahan namin. Squatters area yun. Kaya kahit na sino tumira, okay lang yun. Tara na! Doon sa barong-barong na sinasabi ko.
Iniintay ko pa kasi ang asawa kong balikan kami dito. Huwag mo nang alalahanin yung asawa mo. Sa mga sandaling ito, kasama niya sina Aldo at Ambo. Binigyan nga siya ng trabaho ng dalawa eh. Tatext ko sila kaya alam ko. Nay, Totoo? totoo po ba yung narinig ko? May trabaho na si Itay? At saka, meron na tayong matitirahan? Oo, bata. Kaya hindi na kayo magpapalaboy-laboy dito sa binida. Tara na! Bit-bitin nyo na yung mga gamit nyo. O, tingnan nyo, ang dilim ng langit. Pag bumagsak ang malakas sa ulan, wala kayo masisilungan dito. Totoo ba sinabi ni Aldo na marunong ka magmaneho? Oo, dati kasi akong driver ng truck ng gulay na dinideliver namin sa iba't ibang palengke sa mga probinsya. Kaya nahasa akong magmaneho. Ayos. Ano ba? May driver na tayo. Alas na tayo problema. Ha? Teka, kung ipagmamaneho ko kayo, saan ba palaging destinasyon natin? Wala tayong destinasyon. Ha? Basta maneho ka lang ng maneho. Mula kaninang madaling araw na dumating tayo dito sa Maynila, ngayon lang tayo mapapahinga. Nawawala na nga ako ng pag-asa kanina eh. Akala ko magpapalaboy-laboy na lang talaga tayong mag-anak sa kalye. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tingnan mo, nang dumating sa atin ang swerte sunod-sunod, nagkaroon tayo ng tirahan. Nagkaroon din ako ng trabaho. Oh, Pero natatakot pa rin ako sa kahinat na natin dito sa lungsod, Carlos. ang mabuti pa, para mawala yung pangamba mo, matulog na tayo. Para makapagpahinga na rin ako. Bukas kasing unang araw ng trabaho kina Aldo at Ambo. Kaya kailangan kong makaipon ng lakas para sa pagmamaneho. May tao, Carlos. Teka, ako nang titingin ko siya. Sige. Tara, lalakad tayo. Teka, pamadaling araw pa lang ha. Oras pa lang pahinga. Ganitong oras ng trabaho natin, Carlos. Ha? So, kapit mo. Siguruhin mong lagi nakakapit yan sa katawan mo. Teka, ano ito? Baril? Mga putok ng baril yun ah. Mula sa kinaroroonan ni Aldo at Ambo. Aldo! Teka. Dali mo! Yan bag ng pera, ingatan mo! Oo, kasugbo ka po. Bilisan mo! Doon na tayo sa sasakyan magkita! Carlos, sige na. Ha? Patakbuhin mo na sa sakyan. Dali. Pero teka, ano yung narinig ko mga putok ng baril kanina? Huwag ka na marami pang tanong. Basta paandarin mo sa sakyan, tapos. Oo, sige. Nay, mabuti dumating kayo. Si Aling Carlota po. Pilit niya ako sinasama. Saan mo dadalhin ang anak ko, Carlota? Bakit hila-hila mo siya? Eh di, ibebenta ko sa kasa. Lagay, walang kapalit yung pagpatira ko sa inyo rito. Ano kayo? Sinuswerte? Bitiwan mo anak ko, Carlota! Aba, kung ayaw mo masaktan, bitiwan mo si Angel! Makakasa ka pa, ha? Para naman kaya mo ko. Ayaw mong bitiwan ang anak ko? Ay, Gusto mo itara ko to sa leeg mo? Itong lansetang ito? sandali. May hawak kang 29. Baka tulak ka ng demonyo. Ay, Oo! Dala ko to araw-araw dahil wala akong tiwala sa mga kilos mo! Ngayon, bitiwan mo anak ko! Bitiwan mo! Isang bag ng dolyar ito, Ambo. Aldo. Big time nga kasi yung negosyanteng Koreano na inold dapat pinatay natin kagabi. Sige na, Carlos.
Kumuha ka na sa mga dolyar na yan. Yung kayang dakutin ng mga kamay mo. Walang problema. Lintek. Wala na rito si Carlos at ang mag-ina niya. Abo! Tingnan mo! Yung mga dolyar, nagkalat sa sahig. Saka yung baril na ibinigay ko sa kanya, nandito rin, oh. Isa lang ang ibig sabihin nito, Aldo. Iniwan niya ang parte niya, saka yung baril na yan, dahil may plano siyang ikanta tayo sa mga alagad ng batas. Relax ka lang, Ambo. Basang-basa ko si Carlos. Dumag yun. Takot lang nung magsumbong sa mga pulis. Dahil maka-question din siya. Oo, Belen. Duwag ako. Duwag ako sa masamang gawaing maglalagay sa buhay nating mag-anak sa panganib. Dahil kahit kailan, hindi ko hinangad ang maraming salapi kapalit ng ating dangal. Ituring na lang natin bangungot ang mga dinanas natin sa lungsod, Carlos. Ang mahalaga, pabalik na tayo ngayon sa probinsya. Doon, makakapamuhay ulit tayo ng maayos at payapa. Nay, bakit po uminto yung bus na sinasakyan natin? Oo nga, Carlos. Tignan mo sa labas ng bintana ng bus. Ang daming pulis. Parang may engkwentrong naganap. Diyos ko, yung sasakyan yun ni Aldo at Ambo. At ang mga katawan nakahandusay sa kalsada. Sila yun. Diyos ko, alam kong pinaglinaw niyong isipan ko. Upang makaligtas sa kapahamakang yun. Hindi ko po makakalimutan ang pinairal niyong magandang kalooban sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. May mga taong kinaiinisan at pinagtatawanan ang pagiging maingat ng kanilang kapwa. Para sa kanila, nagiging sanhi iyon ng kabagalan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Demetrio sa ating dunang sa kanyang panahon. Demetrio! Sobrang bilis mo namang magmaneho, anak. Pag minor ka naman, baka maaksidente tayo. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo madidisgrasya. Ay, kung magmaneho ka naman kasi parang solo mo yung kali eh. Sinay talaga. Hindi lang naman ako mabilis mag-drive ah. Maging yung mga nakakasabay natin kanina dun sa Commonwealth. Eh, pero hindi silang anak ko. Ikaw. Kaya ikaw ang pinaalalahanan ko. Malapit sa disgrasya, tumatakbo ng matulin, anak. Nay, ihahatid ko kayo sa kaibigan nyo. And then papasok ako sa opisina. Kaya natural lang na magmadali ako. Ginto ang oras, Nay. Kaya dapat mabilis tayo. Ay, nako talaga ikaw, pabihira ka. Kung alam ko lang na ganyan na katwiran mo, nag-tricycle na lamang sana ako. Eh, para akong mamamatay sa nervous dyan sa ginagawa mo eh. Oo, sige. O, ayan o. Nagminor na ako. Kumalma na kayo. Nay, nagdala ako ng merienda natin dito sa kwarto nyo. Kain ho tayo. Sana'y tinawag mo na lamang ako, Minda. Para doon na lamang tayo sa kusina. Nakakahiya naman sa iyo. Nay naman, manugang niyo ko. Kaya hindi ko rin dapat mahiya. Hilo po kayo eh. Mataas yung blood pressure kanina.
Kaya nga hindi ko na nga kayo pinakilos. Ay, paano ba naman? Ninervyos ako ng gusto sa asawa mo. Ay, kasero pala yung anak ko. Hindi nga pala kayo nakakasakay sa sasakyan niya. Kaya hindi nyo alam. Matagal na kung ganun yung anak nyo. Ano? Ay, buti hindi siya na-aksidente. O kaya nakaka-aksidente. Tingin ko kaya mayabang yun. Dahil hindi pa niya nararanasan alin mo sa sinabi nyo. Ay, pero hindi sa lahat ng panahon lagi siya makaiiwas. Kaya mas mainam pa rin ang mag-ingat. Lagi ko naman ho siyang pinaalalahanan. Naku, magtalo lang kami nung. Junior, Remy, papasok na ba kayo sa university? Opo, tay. Maaga pa. Mabuti na po yung maaga kami, Tay. Para sure na hindi po kami malate. Hindi lang basta masipag ang mga anak mo, Demetrio. Maagap din sila. Kung sa bagay, okay yan. Hindi nyo sinasayang ang paghihirap namin ng nanay nyo. Isa pa, sabi nga, time is gold. Kaya hindi dapat magsayang ng panahon. Kaya nga maski sa pagbabiyahe, ayoko nang mabagal. Aksayado sa oras yun. Iba naman ang ginagawa mo. Kaskasero ka talaga. Si Nanay Ursula nga, tumaas yung BP dahil sa takot Ay, sa'yo. naku. Tama na nga. O, alin na kayo, Junior. Oh, Femi, ihatid ko na kayo sa university. huwag na po, tay. Kami na lang. Kaya na namin. At saka, iba po yung dadaanan ninyo papasok sa office. Maabala pa kayo. O, sige. Sasakayan ng jeep ko na lang kayo ihatid. Mahihirapan kayong kumuha ng tricycle dito dahil ginagawa ang kali natin. Wag na po, Tay. Maglalakad na lang po kami ni Kuya Junior. Maaga pa naman ho eh. At saka parang exercise na po namin yun. O, nakita mo na. Pati mga anak natin, takot sumabay sa iyo. Eh naku, bahala na nga kayo. Kung ayaw niyo sumabay sa akin, di wag. Ba't ngayon ka lang, Gaspar? Late ka na. Muntik na kasi kung madisgrasya, Demetrio. Ano? Sa bagal mo? Huh? Sa ingat mong magmaneho? Muntik ka pa madisgrasya? May nag-overtake kasi sa akin. Kinabahan ako Muntik na ako. Ay, huminto muna ako at nagpalipas ng ilang minuto. Ang dapat kasi pare, paminsan-minsan rumatsada ka rin. Oo. Para hindi ka laging inuunahan at napag-iiwanan. Ano ba yan? Ang tagal naman tumigil ng ulan. Siguradong mahihirapan akong sumakay ngayon. Kailangan pa naman makauwi na ako. Ang dami ko pa namang gagawin. Ayoko naman pasundo kay Itay. Natatakot ako pag nakasakay sa kotse niya Bakit naman kasi ganun siya? Pag nagkakotse ako balang araw, hindi ko siya tutularan. Ano ba to? Ulan pa rin ang ulan. Bahala na nga. Titiisin ko na lang ang takot ko. Papasundo na lang ako kay Itay. Minda, O, may sakit ba sina Demetrio at Femi? ay sabi ho nila masakit ang kanilang ulo. Masakit ang ulo? Oo. Sabay pa sila? Oo. Bakit hindi sila uminom ng gamot? Pareho hong ayaw uminom. Ang sabi, mawawala din naman daw yung nararamdaman nila. 2 araw na silang ganyan. Ay, Minda, hindi kaya may ibang dahilan yan. Ano naman po kaya ang ibang dahilan? Ay, kausapin mo sila. Kung hindi man magsabi sa'yo ang aking anak. Jack, ang aking apo magtatapat. Mabait na bata si Femi.
At hindi siya sinungaling. Remy, pwede ba tayong mag-usap? Ano yan, Tay? Sabi mo sa akin, ipinagtapat mo ba sa kanila ang nangyari nung isang araw? Sabi niyo huwag sabihin. Kaya nananahimik ako. Mabuti. Kalimutan mo na yan, anak. Kalimutan, Tay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala naman nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko yun, Tay! At hindi pa ako matahimik dahil doon. Para lagi ko nakikita ang nakakaawa. Tama na. Basta itikom mo ang bibig mo kung ayaw mong masaktan kita. Bakit kayo narito, Inay? Kuya Jun, Kanina pa nakalis si Tay. Kaya ngayon, pwede ka na namin kausapin ni Inay. ha? Tungkol saan? Narinig namin ang Kuya Jun mo yung pagtatalo yung dalawa ng iyong tatay. Ano ba nangyari, Femi? Na ayaw ni Itay na sabihin mo sa amin. Gusto pa niyang kalimutan mo yon? Bakit ba? Nay, Kuya Jun, Oh, Bakit umiiyak ka? Sabihin mo, ano yun? si Inay po, Oh, nakasagasa ng bata. Nung gabi sinandot po niya ako. ano nangyari sa bata? saan niyo siya dinala? Dumating ako, wala kayong lahat dito sa bahay. Wala rin luto pagkain. Saan ba kayo nagpunta? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. Galing kami sa lamay. Lamay. Sino namatay? Yung batang nabundol mo. Nung sinundo mo si Femi. Sinabi sa inyo ni Femi? Narinig namin ni Inay ang pagtatalo niya ni Femi, Tay. Oh, Kaya pinilit namin siya magkapat. Agad kami nagbalik doon sa lugar na kung saan siya na-disgrasya. Nagtanong-tanong. Hanggang sa matagpuan namin ang burol ng bata. Demetrio, wala kang awa? Hindi naman lang sa tinulungan. Ganong kayo na lang nakasikasa sa kanya. Junior. Minda. Hindi ko naman sinadya yun. Mabilis ang takbo ko. Hindi na ako nakapagpreno. Kasi hindi ka tumatanggap ng paalala. Para sa iyo, ikaw ang laging tama. Kung tinulungan yung dalagitang yun, maaaring hindi siya naubusan ng dugo. Nabuhay pa sana siya. Patawarin niyo ako. Hindi ko rin gusto nangyari. Napapatawad ka lang namin. Kung haharapin mo ang kasalanan mo. Minda. Mahirap lang ang pamilya ni Jane. Ang dalagitang nabundol niyo. Na-stroke pa ang tatay niya. Sarili niyo pa rin bang iisipin niyo? Hindi ba kayo maaawa? Demetrio, anak. O ano, kumusta ka na dito? Maayos naman po ang trato sa akin dito. Ay, nakausap na ba ni Minda ang pamilya ni Jane? Yung dalagitang nabundol ko. Inuntahan na ng iyong mag-ina. Pero sabi niya, hindi siya nakatitiyak na papayag ang mga magulang ng bata sa areglong gusto mo. Nagsisisi po ako sa ginawa ko, Inay. Sana mapatawad nila ako. Patawarin niyo rin ako sa hindi ko pakikinig sa inyo. Ngayon, nakipintong masira ang buhay ko dahil sa kayabangan at kawalan ko ng ingat.
sa kanyang panahon. Kahit saang aspeto ng buhay, importante ang mahinahong pagpapasya at katapatan upang maiwasan ang may masaktan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Michael sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, pre? Sinagot ka na ni Ella? Oo, sabi Tyrone. Kaya nga ang saya ko eh. Nagbunga rin ng 6 na buwan na pagtitigaan mo, ha? Tama ka. At ngayong girlfriend ko na si Ella, hindi ko na siya pakakawalan pa. Ibig mo sabihin, yayayain mo na siya agad pakasal? Oo, dahil talagang sigurado na ako sa damdamin ko sa kanya. Eh, mukhang wala ka na ng trabaho niyan. Pagkasal na kayo ni Ella. Marami na akong ipon. Kaya okay lang pare. Pwede na akong mag-business. Kung gano'n, iiwan mo na si Franz? Binigla mo naman ako, Michael. Kasi 1 buwan pa lang ang nakakaraan ng sagutin kita eh. Ngayon, yayaya mo na akong pakasal? Ayaw ko kasing mawala ka pa sa akin eh. Gusto ko, habang buhay ka na makasama. Pwede bang pag-isipan ko muna? Bakit, Ella? Hindi ko ba sigurado sa damdamin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang nagmamadali sa pag-ibig. Lalo na sa pag-aasawa. Sagrado yun eh. At panghabang buhay. Pero, Ella... Sige na, Michael, please. Diba, may kasabihan nga tayo, ang taong lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat, huwag tayong magmadali, para huwag tayong matinik. O anak, alika nang kumain. Handa na hapunan. Bay, paborito mo yung niluto ko, sinigang na hipon. Sige po, Nay. Mamayang konti na lang. Bakit para matamlay ka? Niyaya ko pong pakasal na si Ella. Oh, Kaso sabi niya, pag-iisipan pa daw niya eh. Ayaw daw niyang magmadali. anak, may katwiran naman siya eh. Hindi dapat minamadali ang pag-aasawa. At saka isa pa, gusto mo na mag-asawa, may problema ka pang dapat lutasin. Ano pong problema? Si Franz! Alam na ba niyan may iba ka na? Balak mo pang pakasalan? Hindi pa ho. Pero madali na lang yun. Ako na hong bahala doon. Anak, alam mo sa simula pa lang, tutol na ako sa relasyon mo sa kanya. Kahit na nga, sinusustentuhan kanya, pero hindi tama yun. Dahil ginagamit mo siya. Inay, ginagamit din naman niya ako eh. Kaya manos na lang kami. Sus, Mariosep, ano ka bang bata ka? Saan mo ba nakuha ang ganyang katwiran? Mali ang mamangka sa 2 ilog. Ikapapahamak mo yan. Hindi, Michael. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Sorry, Franz, pero totoo narinig mo eh. May girlfriend na ako. At bala ko na siyang bakasalan. Huwag mo naman gawin sa akin ito, Michael. Mahal na mahal kita. Sinikap ko rin namang mahalin ka. Kaya nga, babae pa rin ang natutuhan kong mahalin. Patawarin mo sana ako, Franz. At sana, kalimutan mo na lang ako. Hindi ko kaya mawala ka. Mamamatay ako. Huwag naman. Malulungkot ako kapag nangyari yun. Siyempre, may pinagsamahan na rin tayo. Kung ganun, huwag mo akong iiwan, please. Huwag mo akong iiwan. Payag ka ba na maging 2 kayo sa buhay ko? Oo, payag ako. Huwag ka nang mawala sa akin. I love you so much, Michael. I love you. Oo, sige na. Kung ganun, magkasundo tayo. Ililihim natin kay Ella ang relasyon natin. Okay ba sa'yo?
talaga ang pangakit mo, tol. Bilib ako. Kalahin mo napapayag mo si Franz na dalawa sila sa buhay mo? Nagulat din ako sa naging pasyon niya, Tyron. Talaga nga palang sobra siyang patay sa akin. Pero naisip ko, advantage ko yun eh. Dahil hindi ako mawawala ng dilihensya, di ba? Oo nga. Kaya lang, paano pag nalaman ni Ella? Oh, papayag din kaya siya? Papayag din yun. Wala naman siya magagawa eh. Dahil kasal na kami. Mukhang ang saya mo ngayon, Ella. Bakit? Anong meron? Nagpunta sa amin kagabi si Michael at pumayag na ako makasal kami. Kaya ikaw, mag-ready ka dahil kasama ka sa abay namin. Ha? Oh, bakit parang hindi ka masaya para sa akin, Rhoda? May natuklasan ako tungkol kay Michael, ano? Natuklasan? Oo. Ano yun? May iba siyang karelasyon. Hindi, baka nagkakamali ka lang, Rhoda. Kitang-kita ko yung paglalambingan nila doon pa mismo sa bakuran ng karelasyon niya. Kasi kapitbahay ng pinsan ko. Nagkataon na andun din ako sa bakuran ng pinsan ko. Kaya nakita ko lahat. Rhoda, nalaman mo ba kung sinong karelasyon niya? Sorry, Ella, ha, pero ayoko masaktan ka eh. Kailangang malaman mo ang totoo habang maaga pa. Bading! Ang isa pang jowa ni Michael. Ha? Pumapatol siya sa bakla! Oh, Ella, bakit hindi ka pa nakaayos? Nakalimutan mo ba? Ngayon tayo magsisimulang mag-asikaso ng para sa ating kasal? May gusto mo na ako itanong sa'yo, Michael. Ha? Teka, masyado kang serious ah. Ano ba itatanong mo? Anong trabaho mo? Ha? Mula kasi noon, hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol sa trabaho mo. Importante pa ba yun? Oo, dahil magiging mag-asawa tayo. At hindi tama na may lihiman tayo. Anong trabaho mo? Kuwan, sa isang opisina. Mataas ang designation ko doon kaya magandang buhay namin. Anong company? At anong designation mo doon? Ha? Kuwan, Hindi ka makasagot? Kasi ang totoo, wala kang trabaho. At ang perang ginagamit mo sa luho mo ay galing sa bading na karelasyon mo. Di ba? Ella, Alam ko na ang lahat, Michael. Isang bading ang sumusuporta sa'yo. Bakit, Michael? Bakit mo ako niloko? Sabi mo, mahal mo ko. Yung pala meron ka pang iba? At isang bading ang ginagamit mo? Ella, magpapaliwanag ako. Sinabi ko na kay Franz ang tungkol sa atin na ikaw ang talagang mahal ko at pakakasalan kita. Pero hindi siya pumayag na iwan ko siya. Sabi niya, payag siyang maging dalawa kayo sa buhay ko. Ayaw mo nun? Ano? Hibang na bakla! Kahit hindi tunay na pag-ibig, pumapayag siya. Naisip ko, mabuti na rin yun eh. Ella, mayaman si Franz. Malaking maitutulong niya para mabuhay tayo ng maginhawa. At bakit mo ako sinampal? Nagtatanong ka pa? Ang sama mo, manggagamit. Saan alam mo papayag ako sa ganong arrangement? Nagkakamali ka. Kung sa inyong dalawa okay yon, pues, maghanap na lang kayo ng sasama sa maraming buhay na gusto ninyo! Bakit, Ella? Bakit kailangan iwan mo ako? Michael? Anak? Ano ba problema? Bakit ka naglalasing? Nay, Sa Ella ba? Nag-away kayo. nalaman po niyan tungkol sa amin ni Franz. Ha? Sinabi ko sa kanya na payag naman si Franz kahit na maging dalawa sila. Basta't huwag ko lang siyang iwan
Pero lalo lang naggalit si Ella. Ano nga ba inaalala ko eh. Kaya nga noon pa pinagsabihan na kita. Nakipag-break na po siya sa akin, Nay. Hindi na matutuloy ang kasal namin ni Ella. Iwan mo na si Franz, anak. Ayusin mo na yung buhay mo. At saka humingi ka ng tawad kay Ella. Alay mo, patawarin ka niya. Pero bakit iiwan mo ko, Michael? Hindi ko naman kasalanan kung iniwan ka ni Ella. Franz, gusto ko lang magbagong buhay. Kaya tapusin na natin ang maling relasyong ito. Mahal na mahal kita. Kaya nga pumayag ako kahit maging dalawa kami sa buhay mo. Si Ella ang mahal ko. Sana matanggap mo na yon. Oh. Gusto ko magbago para mapatawad niya ako. Anong kailangan mo, Michael? Patawarin mo na ako, Ella. Iniwalayan ko na si Franz. Dapat ginawa mo yon para sa sarili mo. Dahil mali ang relasyon ninyo. Ginamit mo siya. Sinamantala mo ang pagiging hibang niya sa'yo. Niloko mo kaming dalawa. Oo, inaamin ko. Maling-mali ako. Kaya nga gusto ko na magbago. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako, pakiusap. I'm sorry, Michael. Dahil sa nalaman ko, nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Mahal na mahal kita. Sana ituloy mo pa rin ang pagbabago. Upang balang araw, makatagpo ka rin ng magmamahal sa'yo. Sa kanyang panahon, ang tukso ay sadyang nasa paligid lamang ng tao. Kaya naman dapat na alam niya ang pag-iwas dito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Almina sa ating dulang sa kanyang panahon. Ate Almina, bakit ba wala kang ganong kumain? Masarap naman itong luto ni Lola Tinay ah. Siya nga naman, Almina, apo. Palagay ko may problema itong apo natin, Tinay. Kanina ko pa napapansin na matamlay siya buhat pa nang dumating dito eh. Tama ba yung lolo Gimumo? May problema ka nga ba? Opo, Lola. Sabi ko na. Pinaalis na po ako sa pinapasukan kong tindahan. Ha? Bakit ate? May nagawa ka bang hindi nila nagustuhan? Sabi po ng amo kong babae, makupa daw po akong kumilos. Pero alam ko hindi naman po yun ang dahilan eh. Anong dahilan, apo? Nagsiselos po siya dahil sa pagiging malapit sa akin ng asawa niya. Pero hindi ko naman po iniintindi yun eh. Trabaho ko lang pong inaasikaso ko. Ay siya, huwag ka na umiyak. Makakakita ka pa naman ng ibang trabaho. Tiyaga ka lang. At huwag magwala ng pag-asa. Ang inaalala ko po kasi, Lola, ang pangangailangan ng anak ko. Totoo palang sinabi sa akin ni Lola Tinay. Nagmumukmuka dito sa kwarto niyo ng anak mo. Nalulungkot lang ako, Lani. Huh? 1 week na ako walang trabaho. Ayoko maging pabigat pa kami ng baby ko kina Lola at Lolo. Sagot na nga nila si Don eh. Pati ba naman kami ng anak ko? Bakit naman kasi? Maaga kami iniwan ni Naldo.
Wala ka nang magagawa doon. Isang taon lang patay ang asawa mo. Kaya dapat move on ka na. Sinisikap ko naman eh. Pero nahihirapan ako. Lalo na nawalan pa ako ng trabaho. Kahit hindi ko naman kasalanan. Best friend, matutulungan kita sa parting yan. Nangangailangan ng kahera yung grocery na malapit sa amin. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas para makita ka ni Mr. Alex Ching. Sir Alex, tapos ko na po yung iniutos niyo sa akin. Pwede na po ba akong umuwi? Ikaw talaga masyado masipag. O ganda-ganda pa. Mahalaga po sa akin itong trabaho ko, sir. Kaya nagsisipag po ako. Ako talaga binib sa'yo. Kasi bait ka pa. Sige na po, sir. Aalis na po ako. Gabi na po eh. Ano? Madalis kang hawakan sa kamay at akbayan? Oo, Lani. Naiilang nga ako eh. Kasi tinutokso ko ng dalawa kong kasama sa grocery. Sabi nila, may gusto ro sa akin si Sir Alex. Ay nako, mag-ingat ka sa inchik na yun, Almina ha. Babaero yun. Siguro yun yung dahilan. Kaya madalas silang magpalit ng kahera. Ano ba naman kasi to? Doon sa dati kong pinapasukan, babaero naging amo ko. Kaya pinagselosan ako ng asawa niya. Dito naman, babaero pa rin ang amo ko. Yun nga lang, hindi nagpupunta dyan yung asawa ni Mr. Ching. Naiisip ko lang, bakit kaya ganito? Wala na ba ako mapagtatrabahuhan na matatahimik naman ako? Alam mo kung minsan yan ang hirap sa maganda. Lapitin kahit may asawa na. Bibiro ka pa dyan. Uy, kasi naman masyado ka seryoso. Wala namang trabaho, walang problema. Kaya ikaw, mag-ingat ka na lang. Sir, Oh. tawag niyo raw po ako. Oo, Almina. Ikaw talaga ganda. Kaya pag ikaw kita ko, ganda-ganda ni alaw ko. Oo, di ba? Sir, wala pong bantay sa pwesto ko. Alam mo, kaya tawa kita. Sabihin ko lang na saway ka sa akin mamaya magtiner. O, lungkot kasi kain mag-isa eh. Kaya gusto ko kasabay ka. Pasensya na po sir, pero hihintayin po ako sa bahay namin eh. Uy, ikaw naman oh. Ako boss mo. Tatanggi ka. Baka kung ano po kasing isipin ng mga kasama ko. Baka malaman pa po ng asawa ninyo. Huwag ka takot sa asawa ko. Baka niya yung kamay ko. Ako bahala sa kanya. Mr. Ching, ang kamay ko po, pakibitiwan lang po. Almina, ikaw gusto ko. Ho? Kung papaya ka, tayo dalawa. Kahit hindi ka na trabaho dito, ako bahala sa'yo. Lola, dahil hindi po ko pumayag sa gusto ng boss ko, inalis niya po ako sa grocery. Hindi rin pala maganda ang ugali ng amo mong yon. Bakit ganun, Lola? Tapat naman po ako sa trabaho ko. Pero bakit nangyayari sa akin to? Apo, pagsubok lang yan sa'yo. Mabuti ka nakakaiwas ka eh. Sa mga tuksong lumalapit sa'yo. Puro na lang po ba pagsubok? Paano na po kami ng anak ko? Paano ko siya mabibigyan ng magandang kinabukasan? Kung lagi na lang ganito mangyayari sa akin. Huwag kang mawala ng pag-asa, Almina. Mapagtatagumpayan mo rin yan. Basta huwag kang bibitiw sa iyong pananalig sa kanya. Naawa po ako kay Ate Almina. Lola, Lolo. Ganon din naman kami doon. Dahil nadarama namin na pinanghihinaan siya ng loob. Hindi siya dapat magkaganon. Ang dapat, huwag siyang sumuko.
ituloy pa rin niya ang paghahanap ng paraan para mabuhay ng maayos. Nahihiya po kasi sa inyo si ate. Bakit? Iniintindi niyo na nga po ako. Ngayon, pati siya nagiging intindihin niyo na rin. Ba, hindi siya dapat mahiya. Apo namin kayo. Mahal namin. Tama ang lola mo. Kaya hindi namin kayo maaaring pabayaan. Kahit naman po ako, nahihiya rin sa inyo eh. Ang gusto ko po sana, makatulong sa inyo. Kung talagang ibig mong makatulong, sumama ka sa amin ng lolo Gimumo. Ipakiusap natin sa Panginoon Diyos ang ating pamumuhay upang tulungan niya tayo. Lalo na ang iyong ate Almina. Ate Almina, bakit ka namili ng saging at kamote? Magluluto ako ng banana Q at kamote Q. Gagawa rin ako ng turon. Tapos, ititinda ko sa labas mamaya. Para kahit paano kumita ako. Naiinip na ako dito sa bahay. Okay yan ate. Dapat magtinda ka rin ng palamig para may maiinom yung mga bibili sa'yo. Oo nga, no? Gagawin ko nga yan. Para pati inumin. Sa akin na rin sila bibili. Good morning po, Lola Tinay. Ay, Lani, ikaw pala. Ay, good morning din. Ay, wala din yung kaibigan mo. Ay, saan po nagpunta? Sinama niya si Dondon. Mamimili silang magkapatid. Eh, simula kasi bukas. Abay, magtitinda na rin si Almina ng almusal diyan sa labas ng bahay namin. Aba! Mukhang nawili sa pagtitindang kaibigan ko, ha? Ay, tama ka. Ay, malakas ang kita niya sa pagtitinda. Alam nyo, para sa akin, mas okay kung mapapaunlad niya ang negosyo niyang yan. Dahil dyan, wala na siyang among babaero. Apo, maaga yata kayong nagsara ng karinderya. Opo, Lolo. Maaga po kasing naubos ang tinda naming ulam ni ate. Ay, nako, natutuwa kami ng lolo niyo. Dahil tinutulungan mo ang ate mo sa kanyang negosyo doon. Sa halip na magtrabaho pa po ako sa iba, di kay ate na lang po. Kaya nagkakatulungan po kami, Lolo, Lola. Alam niyo po, ngayon ko na-realize, yun pala mga nangyari pagsubok sa akin ay daan upang mabuhay ko po ng mas maayos ang anak ko. Dahil mas malaki po ang kita ko ngayon sa karinderya ko eh. At nangyari ito dahil napagtagumpayan mo ang mga tuksong lumapit sa iyo. Tama po kayo, Lola. Hindi nga po pala ako dapat na mawala ng pag-asa. Sa kanyang panahon, may mga taong labis ang kasamaan. Pinakitaan mo na ng kabutihan, nagawa ka pang saktan. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Elsa sa ating dunang. Sa kanyang panahon. Oh, Anton, eto pang sinangag tsaka tuyo. Salamat. Masarap itong nabili mong tuyo Tama lang ang alat. Di makati sa dila. Oo nga. Nung ko yung binili sa suki ko sa palengke. Anton, mamaya nga pala aalis ako, ha? Baba, saan pupunta? Dadalawin ko si Ate Letty. Namimiss ko na siya. Sige. Para malaman natin ang kalagayan ng kapatid mo. Kung bakit naman kasi ayaw pa niyang dito tumira. Oo nga.
Nag-iisa lang nga siya doon sa kanyang bahay eh. Eh paano ang katwiran niya? Hindi siya takot mag-isa dahil wala naman siyang kaaway at marami siyang mga tinutulungan. Kahit na. Iba pa rin yung may kasama siya sa bahay. Himukin mo siya uli mamaya. Lumipat na ka mo rito. Maluwag naman dito sa atin eh. Nang makasama din niya ang kanyang mga pamangkin. Narito pala kayo, Magno. Dito? Oo, Aling Elsa. Nagpatulong po sa amin si Aling Leti na linisin itong bahay niya. Kinuha na rin po namin yung mga basura. Mabuti wala kayong trabaho ngayon. Mamaya pa ho ako papasada ng pedicab. Ako naman, kahit anong oras pwedeng mga lakal eh. Siyempre, uunahin muna namin si Alin Leti. Mabait siya eh. At laging tumutulong sa amin. Ay, eto yung bayad ko sa inyo, Magno. Dito. Salamat po, Aling Leti. Salamat to. Wala nga naman. Oh, Lito. Ba't sila? May bisita na si Alin Leti. Tutuloy na po kami. Oh, sige. Salamat sa inyo, ha? Oo. Ate, bakit ang laki naman ang binigay mong pera doon? Ayos lang yun, Elsa. Kontento naman ako sa trabaho nila eh. At saka isa pa, tulong ko na yun sa kanila. Parehong ulilan lubos na ang dalawang yun. Ganun ba? Oo. Si Lito, siya yung nagtataguyod sa dalawa niyang kapatid. Kaya bukod sa pangangalakal, nagpapasada pa siya ng pedicab. Si Magno naman, wala naman pamilya. O yung si Lito, mukhang mabait yun. Pero yung Magno, ewan ko. Hindi ko gusto. Pakiramdam ko, hindi yung gagawa ng mabuti. Ikaw naman. Kaya ate ha, mag-iingat ka doon. O kaya, lumipat ka na lang nga sa amin. Malaki naman yung bahay. Hindi ka makakasikip doon. Tsaka hindi ka Kontento masisip. na ako dito sa bahay ko. Kaya hayaan mo na lamang ako. Ate, nag-aalala talaga ako sa'yo eh. Patatawag na lamang kita kay Lito. Pag kailangan ko, tulong mo. Magandang hapon po, Aling Leti. Oh, Norma, ikaw pala. May kailangan ka ba? Bibigay ko lang po itong atraso namin sa bahay. Pero isang buwan pa lang po ito. Isusunod ko na lang po yung 2 months kapag nakaluwag na po kami. Wala kang aalalahanin. Naunawaan ko naman kayo eh. Nawala ng trabaho ang asawa mo. At ikaw lang ang may kayod. Tapos, nagkasakit pa yung anak nyo. Kaya natural lang na mahihirapan talaga kayo. Salamat po sa pangunawa, Aling Leti. Mabuti na lang kayo ang naging kasera namin. O Anton, mabutit narito ka na. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Ang aga mo nagluto ah. Oo, kasi aalis ako. Pupunta ako kay ate. Dadalawin mo ulit si Ate Leti. Oo. Kasi hindi ako mapakali. Pero kapon na. At parang uulam pa. Sadali lang ako. Gusto ko lang malaman yung kalagayan ni ate. Kasi kinakabahan ako dun sa isang tinutulungan niya. Sino sa mga ikinibento mo sa akin? Yung Lito o yung Magno? Yung Magno. Ewan ko ba? Pero hindi ko gusto yung tingin niya doon sa bahay ni ate. Parang hindi gagawa ng mabuti. Nabanggit mo ba yan kay ate? Oo. At pinag-iingat ko rin siya. Ang mabuti pa, para hindi ka labis na nag-aalala. Isama natin ang ate mo sa ating gabi-gabing panalangin upang ingatan at iligtas yan ng Diyos. Iyon ang pinakamainam na magagawa natin para sa Kanya. Alin Leti, uutang sana ako sa inyo ng pere. Ha? Bakit? May babayaran lang akong kompromiso. Magkano ba? 4,000 po. Pero huwag kayong mag-alala. Babayaran ko rin naman agad eh. Napasubo lang talaga ako. Magno, huwag ka sana magagalit Dapat, para hindi ka nakakompromiso, iwan mo na ang sugal at alak. Hindi naman po ako nagsusugal at naglalasing. Huwag ka na magsinungaling.
Ilang beses na rin kitang nakita naglalasing at nagsusugal. Ho? Iwan mo na ang mga bisyong yun. Walang buting idudulot sa iyo ang alak at sugal. May araw din siya sa akin. Magno, may nakaaway ka ba? Ah, wala, Lito. Sinong binabantaan mo? Naiinis ako kay Aling Leti. Si Aling Leti? Bakit ka naman naiinis? Ang bait nun ah. Nangungutang lang ako. Ang dami ng sinabi. Kasi huwag na raw ako magsugal at maglasing. Para daw hindi ako makompromiso. Tama naman siya. Anong sabi mo? Sabi ko, baka naman nagmamalasakit lang siya sa'yo. Hindi ko kailangan ng malasakit niya. Pakilamera siya. Dapat sa kanya, pinaparusahan. Magno, Para mabawasan ng kadaldalan. Marami palang pera matandang to. Kukunin ko lahat to. Pati na mga alahas niya. Tiba ako nito. Yan. Nakakuha ko na lahat. Buti na lang hindi pa siya nagigising. Makasibat na nga. Naku, may cellphone pala. Nasagi ko. Sino yan? Nagising ang matanda. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tumahimik ka! Huwag Magno! May nakakita sa akin! Aling Elsa! Aling Elsa! Buksan niyo ang pinto! Si Lito po ito! Oh, Lito, paano mo nalaman ang bahay namin? Si Aling Leti po nagsabi sa akin ng address niyo. Bakit? May nangyari ba kay ate? Dinala po namin siya sa ospital. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Sinaksak ko siya ni Magno. Ha? Ang hayop na yan! Nasaan yung walang yang yan? Nahuli na po siya ng mga pulis. Nang makita kong inaakyat niya ang bahay ng ate niyo, humingi kaagad ako ng tulong sa barangay. Yun nga lang, nasaksak na niya si Aling Leti nang dumating kami. Diyos ko! Ang kapatid ko! Walang iya ka! Napakasama mo! Patawarin niyo po ako, Aling Elsa. Patawarin! Lasing po ako noon kaya nadala ako ng espiritu ng ala. Ang sabihin mo talagang ahas ka! Matapos kang tulungan ng kapatid ko, nagawa mo pa pagnakawan at magtangka ang patayin! Hindi ko po sinasadya. Nagsisisi na po ako. Magsisi ka man huli na. Dahil hindi ako papayag na hindi ka makulong! Pero, Pagbabayaran mo ang kasalanan mo! Ate, ngayong maayos ka na at nagpapagaling, hindi na kami papayag na bumalik ka pa sa bahay mo. Siya nga naman, Ate Leti. Iuwi ka namin sa bahay namin. Doon ka natitira. Salamat sa inyo, Elsa. Anton, kahit maraming beses ko kayo tinanggihan, hindi kayo nagsasawa sa paghimok sa akin na tumira sa inyo. Talagang gusto ka naming makasama, ate. Totoo yun, Ate. Kahit nga ang mga pamangkin mo, sabik ding makasama ka. Mas panatag kami kapag kapiling ka namin. Maraming salamat sa inyo. Ang totoo, ayoko na nga bumalik doon sa bahay ko. Parang nagka-trauma ako doon sa nangyari sa akin. Nagkamali ka kasi ng tinulungan. Kaya nga nagsisisi ako. Dahil nga hindi ako nakinig sa inyo. Nanganib patuloy ang buhay ko. Hindi naman masamang tumulong. Ngunit, kailangan pa rin natin natiyakin na karapat dapat niyang tulungan ang taong yun.